Maraming salamat sir for clarifying your position na hindi ka rin agree sa provincial rate, although with reservations. Ngayon, mas i-contextualize ko pa kung bakit tayo may pinag-uusapang provincial rate dito sa bansa natin. Mga boss, bago mag-1989, wala tayong provincial rate na tinatawag. Yung agri at non-agri sector sa buong bansa, nasaan ka man, ay may standard na wage floor na sinusunod. Yan yung minimum wage na tinatawag natin. Ngayon, nagkaroon lang ng provincial rate na tinatawag nung naisabatas yung RA 6727 o Wage Rationalization Act of 1989. Now, what was the promise of this law when it was enacted in 1989? Simple lang, to disperse growth and develop industries in the countryside. Kailangan daw dali ng kaunlaran sa mga probinsya at rehiyon sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga industriya at negosyo. At bahagi dito, yung pagiging competitive ng mga sahod sa probinsya. And by competitive, we mean hindi dapat pantay-pantay yan according sa region. So in the long run, sabi nung pangako ng batas, makikinabang daw dito yung mga manggagawa sa probinsya. Now, we are going to challenge that promise as to whether or not the promise of RA 6727 is true. Now, for this, I'm going to use national accounts and prevailing wages at the regional level. Tapos ibabangga natin yan doon sa prescribed family living wage na tinatawag. Now, this data is from the UP School of Labor and Industrial Relations. Sabi dito, from the year 2001, yung GDP o pangkalahatang kita ng bansa natin ay pataas. At the same time, yung labor productivity, yung red line, o yung aktual na nagagawa ng mga manggagawa na produkto at mga serbisyo ay pataas throughout the years. Pero kung mapapansin nyo, sa kabila ng pagtaas ng GDP at ng labor productivity, nananatili yung real wages o yung tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa all throughout the country as virtually stagnant. Hindi nagbabago. Pinapakita nito na totoo na lumalago yung ekonomiya natin at tumataas yung productivity ng mga manggagawa. Pero hindi nakikinabang dyan yung mga manggagawa, whether or not ikaw ay nasa NCR o nasa probinsya. Ang malala dito mga boss, yung wages per region ay mas barat kumpara sa National Capital Region. Say for example, Calabarzon, nakatabi lang ng Metro Manila, ang real wage o tunay na halaga ng sahod is computed at only 414 pesos. Central Luzon at 385 pesos. Bicol Region at 302 pesos. At mas mababa pa yung prevailing regional wages sa Mindanao Region, Zamboanga Peninsula, and BARM. Now, where is the promise of growth and development na pinapangako ng RA 6727 o provincial rate na tinatawag? Ngayon, boss, sabi mo, somehow justified yung low wages sa mga provinces and region. Boss, may tinatawag tayo na doctrine of equal pay for equal work. Ginagamit ito mismo ng Supreme Court when handling cases related to what we are discussing right now. Simple lang ang kahulugan niyan. Yung mga manggagawa na may same set of qualifications, of skills, same nature of work o yung ginagawa sa trabaho, same number of hours and same effort exerted when doing work, dapat daw pantay ang sahod na matanggap regardless of where they are in the country. Example niyan, yung manggagawa sa pabrika sa Pampanga, doing the same work, dapat walang discrimination doon sa sahod na natatanggap ng manggagawa sa pabrika sa Cebu, doing the same work. And this applies to other work such as BPO, hotel and restaurant, supermarkets and department stores, manufacturing work, and other jobs doing the same thing, doing the same nature of work. And so, provincial rate is not only unconstitutional because it violates equal protection under the law, but it is also morally incorrect. Hindi ka tanggap-tanggap na sa ekonomiya na meron tayo ngayon ay may sumasahod ng less than 300 pesos a day. And so let me end with this. We are in agreement that provincial rate should be reviewed and discussed. Pero para sa akin, boss, malaking inustisya yan at panlalamang sa mga manggagawa, kababayan natin sa mga probinsya. Kailangan ng buwagin at i-repeal yung RA 6727. Dapat pantay ang minimum wage, NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao.